Kwentong pambata ng mga Ang daga Ingles. na isang prinsesa. Noon, may isang magsasaka. Nakatira siya sa nayon kasama ang kanyang 3 anak na lalaki. Lahat sila ay gwapo at matipuno. Pinagmamalaki niya ang kanyang mga anak. Minsan, naisip niyang panahon na para mag-asawa sila. Mga anak, nasa tamang edad na kayo para magpakasal. Gusto kong humanap kayo ng inyong mapapangasawa. Gusto ko rin magkaroon kayo ng maganda at masayang buhay. Pero Papa, paano namin nahanapin ang aming kabiyak? Oo nga, Papa. Mahirap humanap na mapapangasawa ng kami lang. Susundin kita, Papa. Pero kailangan namin ng tulong mo. Aba, syempre naman! Meron tayong kagawian sa ating pamilya sa paghahanap ng mapapangasawa at dapat kayong sumunod. Kumuha kayo ng palakol at pumutol ng puno sa ating hardin. Kung saan bumagsak ang puno, sundin nyo lamang ang direksyon para mahanap ninyo ang inyong kabiyak. Ngunit bago kayo pumutol ng puno, kailangang magtanim muna kayo at ipangako ninyong aalagaan nyo ito ng mabuti. Opo, Papa. Papa, bakit pa namin ginagawa ito? Ang magtanim bago pumutol ng isang puno. Dahil napakahalaga ng puno sa buhay natin, hindi lang dapat natin sila putulin. Kailangan din nating magtanim ng marami pang puno. Sumunod sila sa utos ng kanilang ama. Nagtanim sila ng tigi-isang puno at pumutol ng isa pagkatapos. Pumutol ang panganay ng puno at bumagsak ito sa direksyong hilaga. Sa hilaga. Mabuti na lang. Doon nakatira ang babaeng nagugustuhan ko. Pupunta ako ng hilaga at iayayain siyang magpakasal. Pumutol ng puno ang pangalawang anak at bumagsak ito sa direksyong timog. Aba, paano nalaman ng punong ito na sa timog nakatira ang babaeng mahal ko at lagi kong kasamang sumayaw? Kailangan ko nang simulang maglakbay patungo roon. Samantala, ang puno ng bunsong anak bumagsak sa direksyon ng kagubatan. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kuya. Tingnan mo to. Huwag mo sabihing susunod ka sa direksyong yan. Uy, Beko! Uy, Beko! Anong pakakasalan mo sa gubat? Isang lobo o isang usa? Susundin ko ang direksyon kung saan bumagsak ang puno. Tiyak nandun ang hinahanap kong babaeng mapapangasawa ko. At nagsimula ng maglakbay ang 3 magkakapatid. Nagtungo ang panganay sa babaeng tagahilaga at hiningi niya ang kamay nito sa matrimonya. Agad naman itong tinanggap ng dalaga. Ang ikalawa naman, pumunta sa timog at niyaya ang nobyang magpakasal. Binigay naman ng dalaga ang kanyang matamis na oo. Si Veiko naman, nagpunta sa kagubatan at mahaba ang kanyang nilakbay. Ngunit wala siyang nakitang tao. Nakaramdam siya ng pagod at pagkabigo. Kaya, humanap siya ng masisilungan at may nakitang maliit na kubo sa gubat. Nagulat si Veiko nang makita ang kubo. Pumasok siya dito ngunit wala siyang nakitang tao maliban na lamang sa isang maliit na daga. Oh, wala palang nakatira dito? Anong wala? Anong tawag mo sa akin? Isa ka namang daga eh. Walang taong nakatira dito? Ano bang ginagawa mo sa gubat? Hinahanap ko ang aking magiging asawa. Dito sa gubat? At sa tingin mo dito mo makikita ang babaeng pakakasalan mo? Mukhang hindi, pero gagawin ko ang aking makakaya. Mali mo naman. Pero nag-aalala ako dahil wala namang tao dito. Nakakahiya naman kung uuwi ako na walang mapapangasawa. Walang babae sa gubat na ito. Bakit hindi na lang ako ang gawin mong kasintahan? Isa kang daga. Paano naman tayo magiging magkasintahan? Magtiwala ka. Kahit isa lang akong daga, mamahalin kita at magiging tapat ako sa'yo. Oo nga, pero... Kinumbinsi ng daga si Veiko. Sumayaw siya para sa binata at kumanta ng isang magandang awit. Naaliw naman ang pagod na si Veiko sa bagong kaibigang daga. Matapos umawit at sumayaw, hinintay ng daga ang pasya ni Veiko. Hinintay niya ito ng buong puso. Napaniwala mo ko. Ikaw ang aking magiging kasintahan. Tuwang-tuwa ang daga sa naging pasya ni Veiko. Nangako siyang hihintayin ng binata hanggang sa pagbalik nito. At umuwi na ang 3 magkakapatid. Kamusta mga anak? Nahanap niyo ba ang inyong kabiyak? May nahanap akong napakagandang babaeng mapapangasawa. Mapupula ang kanyang mga labi. Maganda rin ang aking mapapangasawa. Meron siyang mahaba at kulay gintong buhok. Ano nangyari, Veiko? Siguro yung mapapangasawa mo ay may matatalas na ngipin at mahapang tainga.
Pwede ba? Huwag niyo siyang pagtawanan. Isa siyang mabait at marikit na nilalang. At maganda ang kanyang kasuotan. Marahil isa siyang prinsesa. Oo, at napakasaya ko sa tuwing umaawit siya para sa akin. Tila hindi masaya ang dalawang kapatid ni Veiko para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ang kanilang ama na subukan ang kanilang mga mapapang-asawa. Tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabi, Gusto kong malaman kung marunong sa kusina ang inyong mapapangasawa. Sabihin niyo gumawa sila ng tinapay para sa akin. pumayag ang dalawang nakakatandang kapatid dito. Pero tahimik lamang si Veiko. Nag-aalala siya dahil alam niyang hindi kaya ng isang daga ang gumawa ng tinapay. Pumunta siya sa gubat. Tuwang-tuwa ang kasintahang dalaga nang makita siya. Sabi ko na nga ba, babalik ka agad. Anong nangyari? Parang balisa ka. Gusto ng aming ama na gumawa ang aming mapapangasawa ng tinapay. Pero hindi mo magagawa. Pagtatawanan ako ng kuya ko. Paano kung sabihin ko sa yung kaya ko? Hindi ka pagtatawanan ng mga kuya mo. Pero wala pa ako nakikitang daga na gumagawa ng tinapay. Pinatunog ng daga ang isang maliit na kampanilya ng 3 beses. Nang marinig ito, daang-daang mga daga ang biglang sumulpot sa kubo at pumalibot sa kasintahang daga ni Veiko. Umupo siya sa harap ng mga ito ng buong tapang at dignidad. Kumuha ang bawat isa sa inyo ng butil ng pinakamagandang trigo. At laking gulat ni Veiko, umalis lahat ng daga. At sa kanilang pagbalik, dala nila ang mga butil ng magagandang trigo. Kinolekta ng daga ang mga butil at gumawa ng isang napakasarap na tinapay. Dinala ng 3 magkakapatid ang mga tinapay sa kanilang ama. Binigay ng pinakamatandang kapatid ang tinapay na yari sa senteno. Magaling! Bagay ang tinapay na ito sa mga katulad nating masisipag. Ang pangalawang anak naman, nagdala ng tinapay na gawa sa sebada. Mainam din itong sibada. At binigay ni Veiko ang tinapay na gawa sa trigo. Ano to? Tinapay na trigo? Vico, napakayaman siguro ng mapapangasawa mo. Siyempre, di ba sabi niya isa itong prinsesa? Veiko, paano kumukuha ng trigo ang isang prinsesa? Pinatutunog niya ang kampanilya ng 3 beses at ibinibigay ng mga alalay ang gusto niya. Masaya ako sa mga mapapangasawa niyong 3. Masarap ang ginagawa nilang tinapay. Pero bago niyo sila dalhin dito, gusto kong maghabi sila ng isang bagay para sa akin. Magaling maghabi ang mapapangasawa ko. Sa akin din. Hindi na naman sumagot si Veiko dahil alam niyang hindi kayang maghabi ng isang daga. Bumalik siya sa kubo sa kagubatan. Naramdaman ng daga ang pag-aalala ni Veiko kaya tinanong niya ito kung bakit. Alam kong hindi mo kaya yon. Wala namang daga na naghahabi. Kaya mo ba? Siyempre naman, lahat kayang gawin ng kasintahan ni Vico para sa kanya. Muli, pinatunog ng daga ang kampanilya ng 3 beses at dumating ang daang-daang daga. Umupo sila sa harap niya at hinintay ang kanyang utos. Kumuha kayo ng pinakapinong sinulid ng lino. Sumunod ang mga daga sa kanyang utos at agad umalis. Sa kanilang pagbalik, dala nila ang mga pinong sinulid ng lino. Naghabi ang daga ng napakagandang tela. Sa sobrang pino nito, inilagay niya ito sa loob ng balat ng walnut. Ito na, Vico. Sana magustuhan ito ng papa mo. Dinala ni Veiko ang walnut at umuwi sa kanila. Dala rin ng kanyang mga kuya ang hinabi ng kanilang mga mapapang-asawa. Magaspang ang koton. Hindi gaano pino, pero pwede na. Binigay naman ng pangalawang anak ang hinabi ng kanyang kasintahan. Pinaghalong koton at lino, mas maganda ito. Ikaw naman, Vico. Pinakita ni Veiko ang dala niyang walnut. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kuya. Ang sabi ni Papa, maghabi ng tela, hindi ng mani. Nahinto sila sa pagtawa nang buksan ng kanilang ama ang walnut. Kinuha niya sa loob nito ang napakapinong habi ng tela. Wow! Paano niya nagawa ito? Pinatutunog niya ang kanyang kampanilya ng 3 beses sa kanya hinabi ang mga telang ito para sa'yo. Vico, mukhang tunay na prinsesa ang kasintahan mo. Maari niyo nang dalhin dito ang inyong mapapangasawa
Nais ko silang makilala, dalhin niyo sila bukas. Tuwang-tuwa ang daga nang malaman niya ang tungkol dito. Nagsuot siya ng magandang damit, pinatunog ang kampanilya, at nagpadala ng isang karwahe at 5 kutsero. Dumating ang karwaheng gawa sa walnut at 5 dagang nagsilbing kutsero. Nagulat si Veiko sa kanyang nakita. Sumakay ang daga sa karwahe, kasama ang isang alalay sa harap at isa pa sa likod naman ng karwahe. At naglakbay sila patungo sa tahanan ni Veiko. Naglalakad si Veiko sa tabi ng karwahe. Huwag kang mag-alala. Maalagaan kita. Huwag kang mag-alala kay Papa. Mabuti ang kanyang kalooban. Sa kanilang paglalakad, nakarating sila sa isang bayan. May ilog na dumadaloy dito. Dumaan sila sa isang tulay para makatawid sa kabilang dulo ng ilog. Sa kanilang pagtawid, may nakasalubong silang isang lalaking galing sa kabilang dulo. Nang nakita ng lalaki ang mga daga, tumawa lang siya at sinipa ang mga ito papunta sa ilog. Anong ginawa mo? Bakit mo sila sinipa? Hinulog mo ang aking kasintahan sa ilog. Yung kasintahan mo? Yung daga? Natawa lamang ang lalaki at patuloy na umalis. Nalungkot si Veiko sa nangyari sa mga daga. Tumanaw siya sa ilog, ngunit hindi niya na makita ang mga ito. O mahal kong kasintahan, lubos akong nalulungkot sa iyong sinapit. Pagkatapos, lumingon si Veiko at nakita ang isang magandang karwaheng nakahinto sa kabilang dulo ng ilog. Meron itong 5 makikintab na kabayo. Nakaupo sa loob ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Tuwang-tuwa si Veiko sa kanyang mga nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Paglapit niya sa karwahe, Vico, dito ka na umupo sa tabi ko. Ako? Tinanggap mo ako bilang isang kasintahan kahit na isa akong daga. At alam kong hindi mo ako iiwan ngayong prinsesa na ako. Ikaw ba yung daga? Oo, isa akong prinsesa na nasa ilalim ng isang sumpa. Hindi yun mababali kung hindi mo ako tinanggap bilang kasintahan. At kung hindi mo kami nilunod ng lalaking iyon sa ilog, ngayon wala na ang sumpa. Pwede ko nang makilala ang iyong ama, magpakasal sa iyo at bumalik sa aking kaharian. at naglakbay sila patungo sa bahay ni Veiko. Manghang-mangha ang kanyang mga kuya, pati ang kanyang ama nang makitang isang tunay na prinsesa ang kanyang kasintahan. Papa, siya po ang aking kasintahan. Ang iyong kasintahan ay tunay ng prinsesa. Sabihin mo, saan mo siya nakilala? Doon po sa kagubatan kung saan tinuro ako ng pinutol kong puno. Ang punong pinutol mo, sabi ko na nga ayun ang pinakamagandang paraan para makahanap ng inyong mapapangasawa. Kung sa gubat din tayo tinuro ng ating puno, marahil isang prinsesa rin ang aming mapapakasalan. Ngunit nagkamali sila. Nakilala ni Veiko ang prinsesa dahil sa mabuti niyang kalooban, kahit sa isang munting daga. Binasbasan sila ng kanyang ama at nagpakasal sila. Masaya siya dahil nanatili silang mabuti at tapat sa isa't isa. At tunay ang kanilang pagmamahalan.